A day in my life as a substitute teacher. Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. For today's ka-vlog-vlogan nga mga kabads, nandito ako sa school kung saan nga ako uli magtuturo. Sa araw nga ito, tinurn over sa akin yung mga papers, mga trabaho na dapat kong gawin bilang substitute teacher. Pagkatapos nga ng turnover, naisipan ko na nga rin linisin itong room dahil 2 months din ako magtuturo dito. Sobrang nagpapasalamat nga ako sa mga teachers dito dahil sobrang babait nila sa akin at yung tiwala na binibigay sa akin ng principal. At ngayon nga, ang iha-handle ko naman ay mga grade 3 learners at ang subject nga na ituturo ko ay mathematics. Hindi ko nga alam pero medyo kinakabahan nga ako pagpunta ko dito sa school pero syempre na-excite din ako. At syempre sinosurrender ko ang lahat ng mangyayari sa akin dito at humihingi ako ng gabay kay Lord. By the way, gusto ko rin po magpasalamat dahil hindi ko po akalain na magkakaroon na po ako ng 11k followers sa Facebook. Nagpapasalamat din nga po ako sa 83k followers sa TikTok at 20k subscribers sa YouTube. Sa totoo lang po, maraming beses ko na rin nga tinatanong yung sarili ko kung ipagpapatuloy ko pa yung paggawa ng content o itong pagbablog. Minsan namomotivate at nai-inspire ako sa mga nababasa kong magagandang comment. Pero syempre, hindi natin maiiwasan at maaalis na may mga tao rin na maraming napapansing mali. O kaya minsan, hindi ko alam kung anong nasa isip nila, parang ayaw nilang nakakakita ng mga masasayang tao. Alam niyo ba, wala naman sa batas na pinagbabawal ang teacher na maging content creator. Kaya hindi po mali or pinagbabawal na maging content creator or influencer si teacher. Pero syempre, may kasamang malaking responsibilidad ito. Hindi masamang maging content creator or influencer ang isang teacher. Basta't siguraduhin lang na hindi napapabayaan ang tungkulin sa pagtuturo. Ang mahalaga ay ginagawa ang best para sa mga estudyante. At ang kapakanan at ang pagkatuto ng mga estudyante ang unang prioridad. Wala naman sigurong masama kung mas bigyan natin ng kulay ang pagtuturo at ibahagi yung mga nangyayari sa buhay natin sa iba. At madalas nakaka-inspire pa nga ito sa iba. Lalo na kapag nakikita nila kung paano balansehin ang trabaho at ang passion. At aminin natin sa mga guro na napapanood natin ay may natututunan tayo, may nakukuhang idea at minsan nga ay nakaka-relate din tayo. Yung masasabi mong, hindi lang pala ikaw yung nakakaranas nun, may iba rin palang teacher na mga nakaka-experience ng ganon. Honestly, I am grateful nga sa mga ibang nakikita kong comment dahil may mga natututunan din ako. At ang iba, nagsisilbi ding reminder sa akin. Kaya nagpapasalamat din po ako sa mga concern ninyo. As long as alam ko rin po sa sarili ko na ginagawa ko ang trabaho, binibigay ang best at wala akong natatapakan o nasasaktan na tao, pagpapatuloy ko po ito because we have different purpose in life at may iba't ibang way tayo how to do that. And hoping wag tayong maging hindrance sa kasiyahan ng mga iba, lalo na may iba't iba tayong sitwasyon. Sabi nga, matuto tayong rumispeto. Kung ayaw mong nakakakita ng teacher na gumagawa ng mga vlog, ng mga content, o kaya nagsishare ng mga pangyayari sa buhay nila, ikaw na lang mag-adjust na wag itong panoorin o makita. Dahil kami, may rason kami bakit gumagawa kami ng mga video na ganito. Let's say for memories, gusto namin ma-share kung ano yung mga natututunan namin sa buhay, maka-inspire, makapag-share ng mga reality and good vibes. Sa paggawa ko ng mga content o ng mga video na ganito, huwag kayong mag-alala dahil maganda po ang intention ko. Hindi po ako gumagawa ng mga content para kumita ng pera. At kung ganun nga, sana hindi ko rin piniling maging isang teacher. At kaya sana tandaan natin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan sa pagtuturo at pagpapahayag. Ang pagiging masaya at malikhaing guro ay hindi nangangahulugan na binabaliwala na ang mga tungkulin. Sa halip, isa rin ito sa mga paraan para mas maging epektibo at makabuluhan ang pagtuturo. At para sa mga katulad kong teacher na gumagawa ng content, let's continue to spread joy and knowledge. Pero yun nga, wag natin kakalimutan yung mga limitations and boundaries natin. Always remember to keep your content light, educational, and fun. I-break natin yung stigma na dapat si teacher lang ba ang buong buhay niya ay pagtuturo lang. Yung tipong kailangan seryoso sa buhay. Yung tipong iikot ang buhay sa trabaho lang. And nasa iyo yan kung anong klaseng buhay ang gusto mo. Basta ako, gusto ko maging masaya sa pagtuturo. At yun lamang po. Thank you po!